Ma'am. Kamusta po? Mabuti. Taga saan kayo, ma'am? Taga Mindanao. Ikaw? Mindanao. Dito ako sa, Bulacan. Ay, ang layo. Wala. Okay lang yun, kahit malayo. Oo nga po. Ano nga pala Ano pangalan pangalan niyo, ma'am? Ah, Di ka. Oh, bye. Maricel. As in Ako Maricel. pala si, ma'am, Edwin ako si Edwin. Okay. Sige, kayo Ilang po muna taon magtanong, ma'am. Ilang taon ka na, sir? 45. 45. Mas matanda pala ako sa'yo. Kasi 47 na ako. Okay lang yun. Walang problema yun. Dalawang hiwa ah. Dalawang hiwa. Dalawang hiwa. Dalawang hiwa. May, Dalawang hiwa sa mataba. Di ma'am, tanong muna kayo. May asawa? May naliligaw? Wala, ma'am, binata. Wala rin, ma'am. Wala din, sir. Ilang taon ka na bang hiwalay, sir? Mga 6 months. Uy, bagong fresh pa ah. Fresh pa, fresh. Kayo po, ma'am. Sir. Nang taon na kayong iwalay? Ako kasi 2 bisis na akong nabalo eh. Nung una, Hala. Sus, delikado. sa una, balong buhay. Okay. Yung una, sa makabilang bahay. Yung pangalawa, sa makabilang buhay. Akala ko balaluhon kayo, ma'am. Ha? Bulaluhin. Akala ko balaluhon kayo. Bulaluhin, sir. Balaluhin. Balaluhon. Kaya wala nang manliligaw sa akin dito. Yung taga sa amin kasi takot na daw silang baka susunod na rin silang mabalo. Natakot na. Natakot na nga sila. Kaya, kaya nagtry akong sumali dito kay DJ. Actually, noon pa matagal na ako nakasubaybay sa DJ nung nasa pa ako, Dubai. Kasi OFW din ako dati. At nang namatay yung pangalawa ko noong 2020, doon din siya namatay sa Dubai. Na umuwi ako dito. Tsaka Mahina ang signal ni ma'am. Wala. Andiyan na naman para ka. makasama ko Okay. na rin yung yung mga anak ko. So, bali, namatay po yung asawa nyo sa Dubai. Sabay po kayo umuwi dito, ma'am, sa Pinas. Po, siya, nakakabaong nga ako. Hindi pa. 2020. So, paano nangyari? Anong pat namatay? COVID time yun, DJ. COVID. Yun talaga yung tapos nung time na yun, finish contract na sana ako nung February. So, namatay po siya dahil sa COVID? Hindi po, nagpa-opera po siya. Parang paputol-putol si ma'am DJ. Mahina po signal kasi ninyo, sir. Idugtong mo na lang. Kasi kakabalik lang na. May naman signal ko DJ. Sige. Kanina pa to patay sindi ng kuryente namin. Tapos nung DJ, nung 2020, yun yung pag-start ng COVID, di ba? February, tapos na yung kontrata ko sa Dubai. Uuwi na sana ako noon. Mauna sana akong mauwi sa kanya. Kaso lang, wala na yung flight. Nawala na yung flight. Nag-stop na nung nag-start ang COVID, March 2020. Tapos, siya nag-work pa din siya. August, sana din yung bakasyon niya. Kaya inabutan siya ng sobrang sakit ng ulo niya doon sa kanila. Tapos, inatake siya doon. Tapos nung siya na tawag dito, yung na-test siya na MRI, yung may brain tumor pala siya.
Kaya sabi ng doktor, i-urgent surgery siya. Mm. Kaya yun, doon siya nag-surgery habang COVID time doon sa sa Dubai. Oo. Pero nakasurvive naman. Pero bakit namatay? 2 months kaming nasa ICU? ICU. 2 months siyang nasa ICU. Tapos, hindi man pwede ako doon makastay sa loob sa ICU. Kasi COVID pa nga. May time lang talaga na magdalaw doon. Mm. Sa umaga, 1 oras. Sa hapon, 1 oras din. Nakumatos. Bali, nakumatos siya. Nung pagkatapos ng opera, hindi ko na talaga siya nakausap. 2 buwan, and then bawian na ng buhay. 2 buwan talaga siyang Ay, hindi mo na talaga siya nakita, ma'am. Sel. Nakita, pero hindi na nagsasalita. Kumatos na. Opo, nakikita ko siya araw-araw sa loob ng 2 buwan. Mm. Tapos nakikita ko siya pero nakatingin lang na parang nakatingin So, siya. DJ, nawala. May na bang signal ko, DJ? Opo, sir, sobrang hina. Yan nga po, no? Nakakalungkot po yung kwento ninyo, ma'am, no? Bilang isang OFW. Pero alam mo, mas nakakalungkot ang kwento nito ni Sir Edwin. Nung sumali po yan last month, grabing baha ng luha dito, ma'am. Tanungin mo kung bakit, anong kwento niya, kasi tingin ko hindi pa ho yan naka-move on hanggang ngayon. Bakit bumaha ng luha? DJ, Mino naka-move on, Naka-move on. Bilis naman. Last month umiiyak ka pa. Imbukada pa lang na ikwento mo yung tungkol sa buhay mo. Grabe na, lumaw-lumaw mata mo. Hindi na lang pong nagligad, DJ. Kasi pero na rin, sa nakaka-recover na din. Oh, wow. Ayun naman pala. Sige. Magtanong po kayo, ma'am. Ayun, naka-recover na sa DJ kasi Ano kaya, ma'am? Sasagutin ko. Mm-mm. Nakita ko lang si ma'am eh. Oo nga. Ilan na anak mo, kuya? Ay, sir. Pag-ati ka pala sa akin kasi mas matanda ako sa'yo. Putol-putol yung boses ni mama. Sir, ilan na yung anak mo? Alam nga, putol-putol ko yung boses mo. Wala. Ala. Mahina po talaga kasi yung signal mo, sir. Gumagapang yun. Yung magapa. May arthritis yung signal mo. Baka gusto Alam mo nga, DJ, putol-putol yung boses ni ma'am. Di ko maano. Amo gani, kay mahina gani signal mo. Kaya pudol-pudol. Okay naman ikaw, maririnig ka na. Hello. Ganyan po yan last time, ma'am. Ganyan din po yung signal niya. Baka nung pag hindi niya nagustuhan, Alam ma'am, narinig mo ako, ma'am. Yan. sira-sira yung signal niya. Hindi. Kasi nang sumali po yan last month, ganun din po yan eh. Naririnig po natin siya, pero hindi tayo naririnig kasi may signal niya. Ayun, nung naglalag siya. Pumupula Siguro nagdadala. pag hindi niya type, Hello, may inayat ang signal ko, ma'am. Nag-release ako ng ano. Pag hindi niya type yung kausap, ma'am, nagbibingi-bingi yan. yun nga po. Tapos nawawala-wala yung signal. Hindi, mahina po talaga yung signal niya. Ayan o. Ano ba gamit ni sir? Wi-Fi dito? Hindi na. Na wala na, naghang ka na. Ay, Edwin, pagtulog to Okay na ba, ma'am? Narinig mo na ako? Nandito pa ako, nandito. Nawawala lang signal. Nawawala nga, naghahang eh. Naghahang, oh. Mm-mm. Hindi ko narinig masyado yung tanong mo, Sel, eh. Sabi ko, ilan na anak ng asawa mo? Ano pa lang, puro live-in. Uy, puro live-in? Nakapakalawa, pero wala swerte. Laging iniiwan. Pero may anak. May anak ako isa, sa 10 years old. Yun lang?
Ayan. Isa lang anak mo, sir? Isa lang. Sa akin, dalawa. Puro panganay. Sa akin, sir, dalawa. Puro panganay. Isa sa una, isa sa pangalawa. Okay lang yun. Panganay. Namit. At least puro pa malalaki na rin. Yung panganay ko dun sa una, 24 years old na. Mag-graduate na siya ngayong sa college. Tapos yung pangalawa ko is grade 7. Puro lalaki yun. May dalawa akong security guard. Puro malalaki na rin pala. Yung sa akin bata pa 10 years old pa lang. Pero wala sa akin, nasa may probinsya, nasa ate ko. Wala siya sa mother niya? Wala, kasi maliit pa yun, iniwan ng mother sa akin, 6 months pa lang yun ang iniwan, tapos hanggang ngayon wala, hindi na nagparamdam yung mother nun. Uy, kawawa naman yung baby. Iyak yan mamaya, ma'am. Oo nga wala. Wala yung pakialam yung nanay niya kaya nung nag-edad yun ng 2 years old, inuwi ko ng Bacolod. Iyak yan mamaya, ma'am. Ilonggo ka rin, sir. Ilongga din ako Ilonggo. Ilongga ka din pala, Ilongga ng Cotabato. Iyak yan mamaya. Cotabato. Ang Coronadal City. Pariyo pala tayong dalawa nito sila, walang swerte. Ako sa bagay sa'yo, nabalo ka Tapos, alam mo kasi, ma'am. Sa una talaga, swerte. Alam mo kasi, ma'am, 6 months pa lang yung bata. Iniwan na kay sir yung bata. Umalis yung lalaki. Yung babae. doon ko na umiiyak pa yung bata, ma'am. Sumususo pa yun sa nanay niya. Hirap na hirap si Edwin sa patigil ng iyak. Kasi wala yung nanay. Lumabas na. Oo. Yung sa akin nga, yung sa una, hindi pa ako nanganak, iniwan na. At least ikaw na, kaya sa akin, wala ko kalam-alam mag-alaga ng bata nung time na iniwan sa akin yan. Doon ko naranasan na hindi ka katulog sa gabi, tapos pag-araw, papasok ng trabaho. Kasi, pag gabi, nag-aalaga ng bata. Kaya yun, mahirap, halos na lang 2 years ko din ginanap bago ko din inuwi sa probinsya yung anak ko. At least okay ngayon, malaki na. Okay na yung anak mo. Iniwan ko dun sa ate ko kasi pag kasama ko dito, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Kaya sabi ng ate ko, doon na daw muna sa kanila. Galing mo na lang sa work. Ano ba work mo, sir? Dito ako school service ako nagta-tricycle school service ng mga estudyante. Pag walang pasok, namamasada. Hindi pag wala, pang school service lang. Tulad dito sa Sabado-Linggo, walang pasok. Pero naman, kasi kahit wala pasok, bayad naman yung namin kasi yung singilan namin. Okay na din. Ikaw, ano yung trabaho mo dyan yan? Wala, sa bahay lang. So, may kunting negosyo. Nagsasara na. Kasi 10 na, magsasara na sana. Ngayon, kasi na yung anak ko sa loob. Dito na lang muna ako sa tindahan. Overtime muna. Mag-overtime muna. Yung nagtatrabaho si sir, ma'am, kalahin mo nagtatrabaho. Pag uwi niya, wala na yung asawa. Iniiwan yung bata umiiyak. Pagsapit ng gabi, di niya alam kung paano niya patigilin. Padidiin yung bata. Pagod sa trabaho, puyat, pag kinabukasan, trabaho na naman. Walang puso ang nanay. Walang puso. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Para hanapin yung anak niya, wala Di mo lang hinanap. Kaya yun. OFW din kasi yung DJ nung time na yun kasi hindi pa uso yung cellphone noon ng mga... Yung masaklap ko noon, yung sabi niya sa akin nung nagkakilala kasi OFW siya tatlo yung anak niya, wala isa ng asawa. Nung galing siya ng Jordan, sa akin siya umuwi, mga 1 month.
After 1 month, nag-apply siya ulit to papuntang Malaysia. Mm. Hindi na tapos yung kontrata kaya nang punta ng Malaysia, siguro mga ano lang siya, 8 months. Umuwi ulit sa akin doon. Kasi hindi na tapos yung kontrata, nagkasakit siya doon, tinundo ko siya sa airport. Tapos inuwi ko sa bahay sa may Laguna. After noon, doon siya nabuntis. Tapos nung nabuntis pa, gusto niya pa ipalaglag yung bata, buti napigilan ko eh. Iniinuman niya ng mga gamot, mga kung ano-ano. Buti sa yung matindi yung kapit ng bata kaya hindi na laglag. Sabi ko, ituloy mo na lang yan. Kahit na pagpanganak mo, iwan mo sa akin, okay lang. Yun naman pala eh. Mabuti nga, inabot pa pala ng 6 months bago niya iniwan. DJ kasi, Okay lang naman po pala na iwan sa'yo, tapos ibi-ibi ka subukan. hindi DJ kasi hindi makalis yung DJ kasi nung ipinanganak na yun, cesarean siya. Oo. Kaya hindi siya makalis kagad. So, Pero pagkatapos noon, after yung iwan DJ, nag-abroad siya ulit, puntang Saudi. Tapos pag uwi niya, ibang lalaki na naman doon sa kanilang probinsya. Doon ko nabalitaan na pala, 5 pala yung anak niya tapos hindi siya iwalay sa asawa kasi okay. So nung kayong dalawa, mayroon pa pala siyang asawa, hindi sila hiwalay. Mayroon pong 5 anak doon sa probinsya. DJ, malalaki na. Pang-anim na ho yung anak niya sa'yo. Tapos nung pumunta sa ibang bansa, bumalik, hindi na sa'yo bumalik. Sa iba na, doon sa probinsya, may iba na namang lalaking kasama. Nagkaanak na naman ulit DJ, pang-pito. Pang-pito! Kaya yung time na yung DJ, gusto ko bumalik sa akin, sabi ko, hindi ko na tinanggap kasi mahirap eh. Baka pagkaalis ng bahay, iba na naman eh. Baka pang 8 na kayo. Baka pang 8 pa ulit eh. Baka pang 8 na tapos iwan na naman sa'yo. Oo. Kaya mahirap yung sa pangalawa naman, ganun din. Wala kaming anak pero wala din. Dahil saan po kayo nasaktan, sir, sa una? Ayun na po yun yung una, yung nanay ng anak po ninyo. Tapos, nagkaroon po kayo ulit ng karelasyon, di po ba? Nagkaroon DJ. Pwede po ba namin mapakinggan, maikwento mo sa amin, sa aming mga marites ng mga viewers? 4 years kami noon DJ, 4 years kami nagsama. 4 years. Tapos? Pero yun talaga doon kasi mabait, tahimik, hindi siya palahilig lalabas ng bahay. Tapos nang time ng taga last year na yung mama niya pumunta ng Maynila na operahan, walang mag-alaga, siya nag-alaga. Doon nga kami nagproblema nung kinuha ko yung anak ko sa probinsya. Kasi yung bata medyo hindi pa sanay, medyo may kakulitan. Ayun, lumalaban sa amin. Lumaban sa kanya tapos siyempre kasi parang hindi rin kasi lumaki sa iyo, di ba? Hindi ka masyadong nakilala. Lalo siya, no? Kasi hindi niya kadugo. Tapos? Tapos yung anak ko lumaban sa kinunan siya ng pipikuin siya, yun siguro nagkapobya. Ay. Tuntong bata, no? Piko, ha? Tuntong bata tapos yun. After noon, gusto niya talaga patunayan na sa Bacolod, ginapiko, ginapala, no? Ganon. Ang kwarta. Ang utang, ginabuldos. Okay. So, doon po na... Ayun. Doon siya tapos pumunta siya ng Baguio. Hindi pa sana yung pupunta ng Baguio. Hindi pa sana pupunta ng Baguio. Yun na nga, nabigla. After noon, okay pa naman kami. After na makalipas ng ilang buwan, bigla na lang tumawag sa akin na makipag-iwalay kasi meron na daw. Meron daw siyang iba ka. Meron na siyang iba? Umalis lang? Sabi ko, ang bilis naman. Sabi ko, nakachat siya daw. Sabi ko, kasi mahirap yun. Sa totoo naman, DJ, mahirap naman talaga kayo ng maraming nasisira na pagdating sa social media. Marami natutokso eh. Ayun nga. Kaya ako din nabigla din. Siyempre ako panatag ng isip at loob ko sa kanya eh. Siguro yung lalaki, yung lalaki siguro na ipinalit sa iyo, walang anak 'yon. Hindi 'yon Hindi 'yon. May anak din DJ. Pero hindi na gahabol ng piko.
Yun lang. May anak hindi di walay daw sa asawa. Pero ako wala talaga akong hindi ako kasal eh. Oo. Nga lang, Wala walang totally. tuntong nga bata. 18 years old, mang habol piko. Suso na. Kaya DJ, sabi ko sa asawa ko noon, sabi ko sa kanya, kinakasama ko, sige para makuha yung problema natin, balik ko na lang muna yung anak ko sa probinsya. Para maayos yung problema. Pero talagang inuwi ko talaga yung anak ko sa probinsya, pinadala ko sa pinsan ko. Binalik ko doon sa ako kasi parang nabigla din yung Bata. Tinuwi. Siyempre, doon siya tinubuan ng Kaya pag-iisip. pansamantala, binalik ko muna siya doon. Oh. Kasi mas gusto doon sa tito niya eh. Oo. Doon siya sanay eh. Kasi bago ko dinala yung anak ko dito, sabi hindi ako titigil kapapasaway doon hangga't hindi niyo ako ibabalik dito sa probinsya. Siguro pinanindigan niya talaga. Okay. Ayun na. Pero kaya mas masakit din sa akin yung sa pangalawa, kinahal ko talaga yun siya. Tapos hindi naman talaga kami nag-aaway noon. Yun lang talaga kaso hindi ko alam na sobrang matampuin pala yung asawa ko, ay yung kinakasama ko. siyempre, ikaw ba naman nabuli ng piko, pipikuhin ka ng bata. Kaya yun. Dito naman ako, Gigi, naawat ko naman yun, ha? Naawat ko naman ng time na yun. Piko yun, mas pala siguro, okay pa, no? Oo, kung hampasin ka siguro, gaganon ka na lang pag ginampas ka sa ulo. Pero pag piko kasi tutusok yun sa ulo, ano yun eh, matalim, matulis, di ba? Sabi ko naman sa bakit mo ginawa yun? Sabi, hindi ko naman tutuloy yun. Kaya ano ko lang yun, sabi ng bata. Tuntong bata, may pinagmanahan. Pero wala, dinibdib talaga ng dinibdib talaga ng dinibdib talaga ng kinakasama ko yung gina eh. So, nakalimutan niya siguro may puwet pa. Dinibdib niya talaga lahat. Sige. Sige, ma'am. Si ma'am naman, pakinggan natin. Wanted, sweetheart. Wanted. Kano mga istorya? Tungkol saan, DJ? Hello, ma'am. Ano yung... Oo. Doon sa asawa mo, di po ba? Pag-uwi dito, dalawa kayo sabay. Tapos... Nauna po ako dito eh. Nauna po akong umalis, tapos kinabukasan siya. September 25 po ako nag-flight, tapos siya 26. Tapos pagdating ko po sa Manila, naka-quarantine pa po ako ng 4 days sa Manila. Tapos siya, diretso na siya ng Davao kasi taga Davao yun siya. Doon siya sa Mal, doon siya nilibing. So hindi na po kayo pumunta? Hindi na kayo doon dumiretso? Doon pa rin po. Hinintay pa rin nila ako kasi pagdating kasi ng Davao, doon sa may punerarya, pag galing ko na sa sa Maynila ng 4 days na, yung nag-negative na yung swab test namin, lahat, pinauwi na rin kami sa kanya-kanya naming lugar. Tapos ako, dumiretso pa rin ako ng Davao, pero siya nasa punerarya na. Tapos ako, kasi hindi, naka-frozen kasi siya eh. Yes. Tapos ako, na pagdating ko na rin ng Davao Airport, akala ko makakadiretso din ako ng punerarya. Hindi rin pala ako palabasin. Quarantine pa rin ako ng Samal Island. Naka-quarantine pa rin ako doon ng 14 days sana, pero hiningi ko na lang na magpa-swab na lang muna ako kung pagka mag-negative. Pagka 7 days, pwede na akong lumabas para makapag-living na rin ako. Yes. Kasi 7 hours pa siya dinidefrost doon sa bago siya inayusan. Di Balsamar. 7 hours pa siya doon. Tapos yun, nung natapos na siya doon na Balsamar, di inuwi na rin siya ng Samal. Ako naka-quarantine pa rin ako sa Samal. Mismo sa center ng Samal. Tapos hinintay nila ako doon mga 1 weeks rin. Magto 2 weeks rin nakaborol siya doon sa bahay nila. Tapos pinalabas nila ako kasi nag-negative naman ako sa swab. Tapos isang gabi lang ako doon, kinabukasan, nilibing na rin siya.
Tapos ako lang talagang nakapunta. Yung pamilya ko na galing dito, hindi sila nakapag-attend kasi po bawal nga mag-travel kasi kasagsagan pa yun ng COVID. Yes. Nagkaroon po, ilan po anak ninyo noon, ma'am, sa kanya? Ito yung grade 7, lalaki. Yun, kasi hindi rin siya pinayagang makapag-travel na pumunta doon ng Samal kasi nga bawal. Bata pa. Yun ako, mula Dubai hanggang solo ko siya. Hanggang sa paglibing. So sigurado ako, I'm sure na nangako po kayo sa kanya. Ano pong huling mensahe mo pinangako sa kanya habang kumatos si mister mo? Anong mensahe mo sa kanya? Ikaw lang ang una at huling mamahalin ko, ganun. Baka nangako ka dun sa kanya, mama, hindi ka na mag-asawa, tapos ngayon naghahanap ka ng sweetheart. Hindi po. Hindi ko talaga nagsabi sir na kung kailangan ko pa rin daw na magkaroon ng kasama kasi habang wala siya. Oo. Pagka wala siya kasi, siyempre bata pa daw ako, sabi niya, hindi daw siya tututol kung mag-aasawa man daw ako uli. Basta yung anak namin, aalagaan lang daw. Yes. So bali, yun ang... DJ na hindi ko naman siya iniwan hanggang sa huling hininga niya. So, ibig pong sabihin, nung nawalan ho siya ng hininga, andyan po kayo katabi niya? Hindi po. Pero hindi mo pwede. Hindi mo pala kasama sa handang sa huling hininga kasi hindi mo naman pala kasama. Huling hininga. Hindi po, DJ. Yung po sa huling ginawa, DJ. Hindi. Yung sinabi lang yun na sasamahan ko siya hanggang nandun naman talaga ako. Pero paano ko naman din siya sa huling hininga niya talaga kasi madaling araw siya, nawala ng hininga. At saka di mo alam kung mawala na yung hininga niya, no? Nasa boarding house na ako, tinawagan lang ako ng doktor ng mga 3:00 ng umaga. Kaya yung pagdating ko na doon pupuntahan ko pa sana siya nung madaling araw nung pagtawag ng mga nurse sa akin, sabi nila wag na daw kasi mahirap nga maglabas ng gabi, di ba? Sa taxi, mga ibang lahi yung driver. Tapos sabi nila, wala naman rin akong magagawa kung nandun kasi wala na nga. Sabi nila, kinabukasan na lang ako magpunta. Tapos, doon ko na siya pupuntahan sa nursery. Doon na sa basement, doon na, naka-frozen na siya doon. Alam mo, nakakalungkot, no? Isipin mo lang, hindi lang ikaw yung ganyang may karanasan nung COVID, kasalsagan ng COVID. Marami po dyan. Pinasok sa ospital yung mga pamilya, membro ng pamilya nila. Nung inilabas, abo na lang. Diba nakakalungkot, no? Isipin na lang po natin yung mga pamilyang nagkaganon. Talaga DJ, kasi marami din namamatay doon. May mga kasabayan din po siyang mga Pilipino. Tapos nung makikita mo na lang doon sa basement nila, doon sa freezer ng mga patay, kasi nakasalansan yun doon lahat. Tapos may mga pangalan na lang. Tapos pag nakikita, mo na lang doon yung, kung hahanapin, isasabihin mo na lang doon sa mag-guide sa'yo magpunta ng basement kung anong pangalan, kasi bawat tabaong na first stainless man yung nilagyan nila, may nakapangalan na yun doon. Tapos hindi basta-basta mo makukuha yung patay mo doon kasi nakalock talaga, may security. Tapos sisiguraduhin talaga nila na sa'yo yung bangkay na yun. Tulad po ng COVID, di ba? Kahit dito sa Pilipinas, marami ako kakilala na nawala ng pamilya, di ba? May sakit lang, ubo lang, pinasok sa ospital, abo na yung ubo lang pinasok sa ospital, abo na yung binalik sa kanila. Abo na paglabas, DJ. Oo, di ba? Rin ako, DJ. Anong sakit kayang nararamdaman ng miyembro ng pamilya pag gano'n, di ba? Walang kasing sakit habang buhay din nilang dadalhin yun. Na nawala yung mahal nila sa buhay, asawa. Mahirap yung DJ. Yes, mga bata nawala ng pag-asa, makapagtapos sa pag-aaral, wala na yung haligi ng tanan, namatay na yung tatay, wala na maghahanap buhay. Yan, hindi naisip ng gobyerno natin yan
No? Maraming mga bata ang naapektuhan. Pangarap ng mga bata. Marami dun, DJ. Kaya isipin na ho natin na marami tayong problema. Paano naman po kayo mga batang ganun? Yung mga nawalan ng mga nagsusupport sa kanila, ang babata pa. Mga magulang. Yes. O, isipin mo yan, sir, ha? Huwag mong isipin na iniwan ka ng mga babae. Oo. DJ talagang ano naman, talagang May pag-asa. siguro ganun yung DJ, pero kailangan tanggapin eh. Opo, buhay ka pa naman eh. May pag-asa bang buhay? Sir Iyo nga, di nawawala ng pag-asa. Pag-asa pa. 30 anyos na, di pa daw siya nakatikim ng tao. Anong natikman niya? Sa una lang naman mahirap ni. Mm-mm. Pero pag unti-unti. Ano daw natikman ni DJ ni Rio, sabi ni ma'am. Hindi daw siya nakatikim ng tao, baka hayop. Iwan ko doon, basta ganun sabi niya, wala pa daw siyang karanasan sa tao eh. Iwan ko ba kung saan siya may karanasan? Hindi siya may karanasan. Ay, ang bota. Sige. Yung pangalawang naging asawa mo, Sel, hindi na rin kayo nagkikita. Hindi na kami, nung pangalawa, hindi na nga kami nagkikita kasi nasa sementeryo na siya. Yun na ba yun Hindi na COVID? Na-opera po siya sa brain tumor. Yun na po yun. Yun na, yung una talaga, sa makabilang bahay. Balaluhod. Taga Lake. Opo, Yung tapos una. may dalawa na siyang anak doon, girl tsaka boy. Pero doon ka kasal doon? Opo, kasal kami doon sa una. Kaya nandoon na siya nakatira. Malalaki na rin anak niya. Kasal ka doon sa kanya sa una, Sel? Pinakasalan niya lang ako, tsaka iniwan. Tapos nagbuntis ng iba. Tapos nang buntis ng iba. Baliktad pala tayo. Ako inanakan, tapos iniwan eh. Ikaw, Iniwan ng bata. ikaw iniwan ng bata. Umuwi siya dito. Iniwanan ng bata. Sa Maynila man kami nung nagkita noon. So, ganun talaga eh. Ganun siguro yung mga swerte natin. Yun talaga, kapalaran ng... Pero ngayon may balak ka pa rin may balak ka pa rin naman mag-asawa. If ever na may tatanggap sa akin, tsaka sa mga anak ko. Pero pag wala, okay na rin. Kasi malalaki naman yung mga anak ko. Tsaka parang kayang-kaya naman kahit walang ama. Wow! Basta mag-teach up lang. Pero pag may darating, Tama. kasi hindi mo naman talaga yun, kusang darating lang yun. Hanapin. If ever minsan mahirap hanap minsan. Why not? Coconut. Sige, na. I-off-cam ko na kayo. I-off-cam ko na kayo. Pwede po kayo mag-usap. Tuloy-tuloy na ho yan. Wanted, sweetheart. Sige, Maraming salamat. Thank you. Good luck. Wanted, Thank you, DJ. wanted, sweetheart. Dami nakarelate dyan, oh.